Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa iyo, Janice, magandang gabi. Sabado na naman at muli nagbabalik ang pinagkakatiwalaang programang pangkalusugan dito sa bansa. Oo nga, Doc Tayag. Ang bilis ng araw, Sabado na naman. Kaya samahan niyo kami sa loob ng kalahating oras na talakayan at bibigyan namin kayo ng kaalaman patungkol sa ating mga programang pangkalusugan. Of course, katuwang natin dyan ng health experts mula sa DOH o Department of Health. Doc Tayag, ikaw ba naninigarilyo? Hindi ako naninigarilyo, Janice, at wala rin akong balak manigarilyo. Ba't mo naman naitanong? Ngayon, gabi kasi ay pag-uusapan natin ang masasamang epekto sa atin ng kalusugan ng paninigarilyo. Siyempre, kaugnay ito sa ating pagdiriwang ng World No Tobacco ngayong Mayo. Tama yan, Janice, at atin ring tatalakayin ang mga bagay-bagay tungkol sa graphic health warning sa kahan ng mga sigarilyo. Ganon din ang sin tax. Ilan lang yan sa dapat abangan ng ating manonood. Kaya tumutok lang dito sa PTV4 dahil tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng kaalaman. Ako si Dr. Eric Tayag mula sa Department of Health. At ako naman ang inyong in-house nurse, Janice Lagman. Kaya tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito laging, The Doctor is in! Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Nagbabalik ang The Doctor's In. Sa Pilipinas, mahigit 17 milyong Pilipino ang naninigarilyo. Bukod pa dyan, ang maraming nakakalanghap ng second-hand smoke na sumisira sa kalusugan ng tao, ang bilang ng ito ay talaga namang nakakaalarma. At para tugunan ito, ang Department of Health at ang iba pang NGO ay kaisa sa pagdiriwang ng World No Tobacco Day. Pag-usapan natin yan kasama si Dr. Ivan Escartin, Chief Media and External Affairs Division Health Promotion and Communication Service ng DOH, Dr. Glina Cabrera, Philippine College of Chest Physicians, Engineer Emer Rojas, President, New Voice Association of the Philippines. Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi muli, Janice, at sa mga bisita natin ngayong gabi. Nako, 3 kayong tatanungin namin ngayon at mahalaga yung ating pag-uusapan sapagkat marami sa mga kababayan natin at kanina nga binanggit ni Janice, may 17 milyon. Ano nga ba ang panganib na maaaring makuha ng mga kababayan natin sa paninigarilyo? Kasi ang alam lang nila, lung cancer. Meron pa bang iba?
Dr. Cabrera. Kung pag-uusapan po natin ng karamdaman, ang sabi nga po natin, mula po sa dulo ng buhok hanggang sa dulo po ng toe or sa tip of our toe. Kasi po, ang sigarilyo po ay may 7,000 chemicals na naa-absorb po ng mga ugat mula sa lungs at nagbabiyahe po ito at 70 cancer-causing substance po. Kaya po, ang kilala po ay cancer po, not only po cancer sa lungs, but cancer sa colon, pancreas, kidney, at iba't ibang parte pa ng katawan. Pero maliban po doon, ito rin po ang number 1 na sanhi po ng stroke, heart attack, at kung ano-ano pang mga sakit sa ugat tulad ng Buerger's disease na kung saan pwede pong maputulan ng paa ang mga taong naninigarilyo. So halos lahat po ng sakit, parang cause talaga is smoking, no? Mukhang binanggit ni Dr. Cabrera, nakakatakot na, hindi Oo ka nga na po maninigarilyo. Tanungin natin si Engineer Rojas. Janice, anong gusto nating malaman kay Engineer Rojas? Sabi po nila kasi mas malala daw po yung second-hand smoking. Bakit po ganun? Masama rin po ang second-hand smoke dahil kapag isang oras ng exposed na second-hand smoke, parang ka nang nanigarilyo isang kaya kawawa yun. Yung mga nag-enjoy na naninigarilyo, sila naninigarilyo. Yung hindi naninigarilyo, na nalalamngap lang yung puso, nagkakasakit din. Engineer Rojas, pwede bang paliwanag niyo sa taga-subaybay namin? Sapagkat baka marami ang nagulat sa kanila ngayon at ngayon pa lamang po kayo kanilang nakilala, baka konting impormasyon at ano po yung hawak niyo po yan at ano nangyari? Ang mo ay nawalan ng vocal cords. Nagkaroon ako ng stage 4 laryngeal or throat cancer. At ang dahilan po nito ay paninigarilyo. At ang gamit ko po ngayon ay isang electromechanical device that replaces my lost vocal cords. Tinanggal na po yung vocal cords. May butas ako dito sa lalamunan. Dito po ako huminga. Dahil wala ng vocal cords, kailangan ko ng assistive device. Pag nawala ito, Yan, mga taga-subaybay, isang talagang patotoo po yan sa isa sa mga panganib sa paninigarilyo. Maalala ko, Dr. Escartin, nung isang episode natin, talagang yung Pilipinas Go for Health, nabanggit mo na yung Go Smoke Free. Ano naman ang kinalaman ngayon po nung Go Smoke Free at ano yung mga ginagawa ng Kagawaran ng Kalusugan? Yung sa Go Smoke Free, sumasakay tayo yung sinasabi na second-hand smoke doon, di ba? Kasi may mga ibang tao na, sige, kung dahil sa addicted na sila, hindi makahinto ng sigarilyo, kaya lang dapat, wag nila apektuhan yung ibang naninigarilyo. Kaya ang lumalabas sa ginagawa natin ay sa public places, wala dapat naninigarilyo. Ang DOH ngayon, meron tayong isang programa na nagre-recognize na mga local government na merong smoke-free policies. Ito yung Red Orchid Award. Sa Red Orchid Award, binibigyan natin ng recognition yung cities, municipalities, workplaces na bawal at walang sigarilyo na ginagawa sa area nila. Meron din po tayo, di ba, yung graphic health warning nakalagay dun sa kaha ng sigarilyo? Ano magiging epektibo po ba to pag nakikita nila yung sakahan ng sigarilyo? Sa tingin ko po, magiging epektibo to. Kasi sa mga tinatanong ko na nga po na smokers, nakakawalang gana nga raw naman bumili. Kasi makikita mo yung sirambaga o yung bagang may cancer o kaya yung heart attack na at yung mga, kung ano-ano pang mga anyo na hindi ka nais-nais kasi hindi naman po kasi nagiging part ng label yung 7,000 chemicals at to name a few, ammonia, methane, butane, naphthalene, formalin, cyanide, lahat pong content na yan, wala naman po sa package. So at least makita na lang po, to summarize the effect, it's really going to be helpful or makakatulong sa para hindi maengganyo manigarilyo ang mga tao, lalo na ang mga bata. Mabilis lang, Dr. Escartin. Kailan namin makikita yung graphic health warning sa mga pakete ng sigarilyo? Ang deadline na nakalagay is March 3, 2016. Wala na ang mga textual, makikita na lang natin ngayon pictures. Ideal yan dahil sa kung may iba pa na nag-aalanganin na maghihinto ba ako o hindi.
Pag nakita nila yung picture, malaki ang tsansa sasabihin nila, hihinto ako. Mga taga-subaybay, bibitinin muna namin kayo, pero sa aming pagbabalik, ang tabayanan nyo po ang marami pa pong ihahayag ng ating mga bisita. Chismis, chismis, may TV si Mang Ben. Tama na ang chismis. Pag nag-toast, TV nagagamot. Anim na buwang gamutan, tutok sa pag-inom. At healthy lifestyle, ipairal. Nag-dance every day, the CLC our way. Hala, ikalat ang balita. Si Mang Ben gumaling na. Dance okay talaga, ibalita sa iba. TVI Tultukan. Nagbabalik po kami dito sa The Doctor is In. Kanina po, naputol lang ang ating usapan at yung graphic health warning po ang ating pong pinapaliwanag. May hahabol pa po kayo, Engineer Rojas, tungkol dito sa GHW o graphic health warning. Napaka-importante po ng graphic health warning sa mga kabataan dahil ang mga tobacco companies, ang target nila ay ang mga kabataan. Sila po ang replacement smokers sa mga namamatay at nagkakasakit ng mga current smokers. Kapag nakita po ng kabataan to, magdadalawang isip sila kung mag-uumpisa silang manigarilyo. Yun po pinakamagandang epekto ng graphic health warning. Meron din po tayong tinatawag na Dr. Ivan, yung syntax. So pag tinaas ba to magiging epektibo rin na magle-less yung mga O nga, naninigarilyo? Janice, magkano na ba ang sigarilyo ngayon? Ang dalawang klase kasi ng sigarilyo eh. Yung tinaasan yung dating 12 pesos up, dinagdag is 25 pesos. Yung 12 pesos below, ang dinagdag is halos 12 pesos lang. So, dati, ang mga sigarilyo ay piso, ang isang stick. Pero ngayon, may mabibili ka ng 1.50, may iba na 4 na piso yung isang stick. So, nag-umpisa ito na tinaasan ng 2013. Tapos, every year, tinataasan yan eh. Kaya, ini-expect natin na babawas yung mga maninigarilyo dahil sa tumataas yung presyo. So, bali 2013, 2014, 15, 16. Pagkatapos ng 2016, pareho na ang presyo ng itataas sa 2017. 30 pesos ang idadagdag, maski namura at sa kataas. So, yun ang mangyayari. Ang katulad ng sinabi kanina ni Engineer, ang mangyayari dito, ang una maapektuhan talaga sa syntax ay yung medyo bata na wala pang mabili at saka yung medyo mahirap na uunahin ko na yung pagkain ngayon bibilhin kaysa sa sigarilyo. Kasi napakamahal, di ba? Pag nagkasakit ka sa sakit na bigay ng sigarilyo. Sana nga ma-realize nila yun. Oh. No? Pero may nagtanong din sa amin, saan napupunta yung nalilikom sa syntax? Ay, ang kagandahan din ng nangyari dito sa syntax ay ang 80% ng sa syntax ay ibibigay sa Department of Health para gagamitin ito sa mga health programs. So may pera na pumupunta sa PhilHealth, may pera na pumupunta sa pag-ayos ng mga hospital, may pera na nag-aayos na maganda yung serbisyo na lalabas. May 20% na naiiwan na binibigay ito sa department, sa mga farmers at saka sa Department of Agriculture para tulungan yung mga farmers na dati ay tobacco yung tinatanim, ngayon magkaroon ng alternative. So panalo pa na lahat dito. Kahit yun ang tatanim ng may makukuha sa syntax, yung mga maninigarilyo, mag-iisip muna, mahal na yung sigarilyo, at saka yung PhilHealth naman makakakuha para tustusan yung mga magkakasakit sa ninang paninigarilyo. So, Lahat okay panalo pala. sa syntax. Oo. Tanungin natin yung mga panauhin natin, Janice. Ano ba yung World No Tobacco Day? Ano bang Ano gagawin? pong nangyayari dun sa... Ano bang mangyayari doon? Maganda po yun ang
World Noto Bank Day ay isang annual event na ginagawa tuwing May 31. Bukas na po yun. At maganda po dito sa Quezon City ay magkakaroon tayo ng Bike Day. The first Quezon City Bike Day. Magbibisikleta po ang mga 7,000 health enthusiasts mula Quezon Memorial Circle, Commonwealth, Tandansora, Katipunan at balik po sa Quezon Memorial Circle. Magkakaroon po tayo ng programa ron. Magsasalita tayo mga health advocates, road safety advocates, at mga iba-iba pang mga tobacco control advocates. Nandun po lahat. Masaya po yun. Doktora Cabrera, mensahe sa ating mga ayaw pang tumigil ng paninigarilyo. Ang sabi nga po, it's a personal decision. Kailangan lang pong ma-realize na kayang-kaya talagang huminto kung gugustuhin. Tapos na po kami sa pananakot actually. Kasi minsan sabi nga po, it's not only what you know. Hindi, ibig sabihin, hindi na po yung parang, kailangan magkaroon na muna po tayo ng dahilan. At number 1 po is kalusugan. Kailangan maramdaman natin o malaman natin ang kadahilanan ng paghinto at kalusugan at ang kabataan at ang kinabukasan. At mga taga-subaybay ho namin sa talakayan namin ngayong gabi, sana po ay kinapulutan niyo po ng mga impormasyon para nang sa ganun po ay hindi po kayo malagay sa panganib. Maging ligtas po at labanan po natin ang paninigarilyo. At para sa ating segment na ganyan dapat ang ospital, kilalanin naman natin ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Roll VTR. Patuloy pa rin ang pagsuyod ng The Dr. SN sa iba't ibang bahagi ng Metro Cebu. Layunin natin na maihatid sa publiko ang istorya ng mga magaganda at modernong ospital sa probinsya. Ngayon naman, dadayuhin natin ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Opisyal itong naitatag noong 1911. And at that time, it was called Hospital del Sur. Because its mandate is to cover Visayas and Mindanao. That's the first hospital outside Manila. In fact, our first instruments at that time, we used the instruments in PGH. So that's how it was before. And then, way back 1984, we went into 350 beds. And it was a medical center mga 1980s. And way back 1992, we were given the Republic Act again to increase into 800 beds. Sa haba ng panahon na nasa serbisyo ang ospital, maraming pasyente na ang kanilang natulungan. Maraming pagkakataon na nasubok ang kanilang katatagan. At maraming karanasan na para pagbasihan ng pagbubuti ng kanilang trabaho. Further, lots of improvements as the years passed by. One, we have the HLK project, which is the Heart, Lung, Kidney project. And it was a very important project since the peripheries like Cebu and Davao, we can now do the open heart as well as renal transplants, not only in Manila but even in Visayas and Mindanao. We are now a center of training in trauma, like the basic life support. We have also training on advanced cardiac life support. And now we are now going into the trauma management course. So these are not only in our specialty of procedures or operations, but we also go into training, which is very important because we would like to spread out our technology and know-hows to Visayas and Mindanao. It's our original mandate. And aside from Trauma Center, we have also the Eye Center, which you can see, which is a PPP with the Cebu Ophthalmologic Group Incorporated, wherein our private consultants, they bring their own equipments here, and the payment is very low because it's just a PhilHealth payment. So our patients can be able to avail of our low prices. We have a 3-floor building, our pediatric pavilion, where we have the second floor, we have our pediatric intensive care unit. And according to our head, Dr. Naharo, it's second biggest in all Philippines. Yeah, renal center, wherein we have our 20 dialysis machine, and which will be upgraded into 26 once it will be renovated. In Cebu, we are
we cater to almost 50% of our dialysis patients here. And this will have a counterpart with our renal center, which is the renal transplant. For dialysis, then we can also offer the renal transplant as well as the peritoneal dialysis for pediatrics. Isa sa mga specialty ng ospital ay ang kanilang medical system sa iba't ibang heart problems. We are a beneficiary of PhilHealth in regards to the Z package, wherein we do our open heart, the CABG, the coronary artery bypass graft, and also cater to the VSD, the ventricular septal defect in children, and we also have the TOF or the tetralogy of Fallot. Ilan pa sa mga improvements na kanilang naidagdag sa kanilang sistema ay ang kanilang ID system at ang Z package. When the patient arrive, we right away make our ID system, and this ID system, the envision is to have it also barcode, so that when patients come back, then they have the permanent number there. So whether it's OPD or in the admission. The Z package is a very welcome move from PhilHealth because in this way, a poor patient will be able to avail of the services which he cannot avail because of the very big amount. These are given more or less free in our government hospitals. Our patients now can avail of the benefits which they cannot avail before because the government now is trying to lower the out-of-pocket from our patients. And it is the Z package which really can help them. Para mapabuti pa ang kanilang serbisyo, nakikipagtulungan ng ospital sa iba't ibang institusyon para sa kanilang mga pasilidad. Milestone sa ilang taon na ng kanilang serbisyo ang mga parangal at pagkilala na kanilang natatanggap. Ang mga ito ay nagsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa nila ang kanilang trabaho. Highest achievement that we have is the ISO accreditation. It's something that really improves our services, and also the Center of Excellence in PhilHealth. However, what I would like to have with the ISO accreditation is because we always have a renewal every year. So that will be very good because our employees are always in the tiptoe. Because the next year there's another accreditation, so that will be very good for us. And until such time probably we're in, it will be a way of life with us employees. So, well, there was a great, as I have said, changes in the client satisfaction before and after. Patuloy pa rin ang serbisyo ng Vicente Soto Memorial Medical Center sa kanilang nasasakupan. Kasabay nito ang patuloy na improvement ng kanilang mga pasilidad para mas mapaganda ang kanilang paglilingkod. Kaya naman maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Huwag po kayong aalis, magbabalik po kami dito sa The Doctor is In. Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Mga suki, ang graphic health warning. Malapit nyo na pong masilayan. Abangan! Kaya nga, Doc, ang tungkol sa syntax naman, pag tumaas ito, siguro naman titigil lang ang ating mga naninigarilyo. Sa ikabubuti rin ng naninigarilyo, pati na rin ng mga ibang tao. Tama yan, Janice. Napakarami nating napag-usapan ngayong gabi, Janice. At dahil medyo limitado ang ating oras, diyan muna nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan patungkol sa ating kalusugan. Also, I would like to take this opportunity na pasalamatan ng ating lingkod
Dr. Eric Tayag dahil sa sinamahan niya tayo sa loob ng 7 seasons ng The Doctor is In. Walang anuman, Janice, at sa mga taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo. Magpapatuloy naman po ang inyong lingkod sa pagsisilbi sapagkat wala naman pong katapusan pagsisilbi po natin sa kagawaran ng kalusugan, lalo na po sa inyo. At sa susunod na episodes ng The Doctor is In, makakasama po ninyo magaling na spokesperson ng Department of Health, walang iba kundi si Dr. Lyndon Lisu. Hi, Dr. Lyndon! Excited na kami na makasama ka dito sa studio. And of course, laging tatandaan na may mga programang pangkalusugan ang Department of Health at ang iba pang organisasyon. Ito ay mga programa na tutulong sa atin sa pag-abot sa kalusugang pangkalahatan. At kung mayroong kayong katanungan o nais niyong makipag-ugnayan sa amin hinggil sa aming paksa, tumawag lang sa 651-7800 o di kaya ay bumisita sa aming website www.doh.gov.ph. Pwede nyo ring mapanood ang aming past episodes sa YouTube. Hanapin lang ang ptv.ph. Maaari di kayong bumisita at mag-iwan ng komento sa PTV social media sites. Sa Facebook, ptv.ph, maging sa Twitter sa address na ptv.ph. Mula sa Department of Health, ako ang inyong lingkod, Dr. Eric Tayag. Meanwhile, we would like to thank Ergo Contracts para sa ating magandang tables and chairs at syempre sa Glorious Blend, thank you. Ako naman ang inyong in-house nurse, Janice Lagman. Sa susunod na linggo, magkita-kita muli tayo para sa makabuluhang edisyon ng The Doctor is In.